When people say God is enough, it means trusting that God can fulfill our deepest needs and desires. In everyday life, this belief manifests as a sense of peace and contentment despite challenges. Biblical stories like David facing Goliath, Daniel in the lion's den, and the widow's oil multiplying show that trusting God brings miraculous provision and protection. To demonstrate belief in God is enough, one can prioritize prayer, seek God's guidance in the decisions, and practice gratitude. This belief doesn't negate our need for friends and family, but complements it, as God often works through these relationships to support us. How can you start recognizing and relying on God's sufficiency in your daily life? Find relief that God is enough today on Good Morning Pastor. Good morning mga kapaglaom. Ani anasab kita sa inyong paborito ang pagsaysay sa mga mensahe nga makahatod kanato og paglaom. Kauban nato karon diri sa Good Morning Pastor ang atong Associate Executive Secretary and Human Resource Director of Southern Asia Pacific Division. Walay lain ang atong kapamilya kapaglaom, Pastor Mamerto Gingging. Happy Sabbath, Pastor. Happy Sabbath, Charm. It's nice to see you again, no? Despite sa mga busy nga mga appointments and schedules sa SSD, nakahigayon gyud ang taga Mindanao muuli gyud sa iyang yutang na tawhan, right, Pastor? Yeah, salamat po sa Ginoo, salamat sa kahigayunan nga makiguban ta. Praise the Lord, no? Naapod si Pastor karon and he will be speaking later alang sa atong Hope Worship o alang sa atong inauguration diri sa Pagadian City sa Adventist Center. Pastor, we're talking about, is God enough? Enough ba nga ang atong pagtuo sa Ginoo? Enough ba nga naa siya? Unsa may but ipasabot ani, is God enough, Pastor? How do we see it? How does it look like in our everyday life? Sakto na ba nga mag-ampo lang ta? Dayon humana, okay lang tanan? Salamat sa pangutana, Sister Charm. Mayong buntag ka natong tanan, mga kahigalaan, mga kaigsunan, mga kapaglaom. Kana nga pangutana, lawom kayo nga pangutana, bugat nga pangutana, tungod kay daghan ang sa mga tao karon, whether we like it or not, daghan sa mga, dili lang sa tanang tao, kundi sa circle sa Christian world. And even in the Seventh-day Adventist Church, daghan kayo ang disappointed with God. I agree with you, Pastor. Daghan kayong disappointed because they do not find God enough sa ilang kinabuhi. And the reason for that is because when you ask me that question, nangutana ka og is God enough, naamagoy lahi nga side ana. Okay. Ang depende sa imong tubag. Ang tanan nga mga tao nga moingon sila, God is enough when they don't consider themselves enough. Lawom punto siya, Pastor, no? Can you tell us more about it? Human tendency, manggod sa atoa, is dili ta trusting nga tao. Maduduwaon jud ta. Maduduwaon ta. Unya gusto ta nga sure. Kita mo ay mo perform ba? Mo himo mo hatag og solution sa ato mga problema, and then we put God at the last. Last resort na siya, right? Last resort. And then oftentimes when we pray, when we ask God, or when we rely our dependence on God, kasagara mga kaigalaan mauni nga gawas nga last na, we expect God nga mubuhat sa atong gusto. Yeah, we're just directing Him unsay itong gusto maabot. Pareha ba ng, Lord, tagay kog uyab, pero siya biya gid ha? Mo man na. Gusto tag uyab, mangayo ta, pero dili ta gusto nga ang Ginoo mo hatag uyab, kay siya gid ang akong gusto, Lord. Kato yung iyong gusto. So it looks like, Pastor, nga kung mayroon tag, I put my, God is enough for me. So how does it, like literally, how does it look like? You have to consider, now we're talking about theological and biblical foundation. Sige, Pastor, here. Go on. Ang biblical foundation o theological foundation is, you have to understand nga sa imong kaugalingon, wala kay mahimo
Walay maayo nga mahimo. Naman tayo mahimo, pero walay maayo. Because goodness, righteousness, miracles, power only belongs to God. And that is biblical. Correct. Okay. Sa ato ang napakaigingon ka ganyan, Pastor, biblical and theological, mga po siya. Nabay mga sugilanon sa Bible, Pastor, nga makaingon ta nga, they really put their all to God, trusting God with all their might and surrendering, nga wala gid sila mahimo, nga pwede nato mahimo example today. Daghan kayo ang mga sugilanon sa Biblia. Daghan. In fact, tanaw nimo, actually, daghan man, like actors ba sa Biblia sa unang panahon. Pero actually, they are very consistent with the grand narrative. Ang tinuod nga aktor magin sa Biblia ang Ginoo. Agree. Sama pud sa atong kinabuhi karon ang tinuod nga aktor ang Ginoo, because there are those who are very good leaders, very good actors sa church, pero they belong to the past now. We belong to the present. Muabot po ng panahon nga nanapoy mupuli nato. So ang sa Biblia mauto ang mga sugilanon nga atong ma-quote mga kaigalaan. For example, ang widow of Zarephath, panahon ni Elijah, nga mingabot si Elijah, giingnan siya nga, lutuin ko og pan. Ingon ang widow of Zarephath, sige, ako ning lutuon, katapusan naman ni. Inighuman unta na mo kaon ani, mamatay na mi, kay last na namo ni. Wala na Wala na gilain. Pero ngon si Elijah, sige, lutuan na, ipakaon na sa kuha. That is surrender. Faith and surrender. Actually, that's another term for faith. No? You surrender to God. Someone who is powerful, someone you think can do it all and provide everything for you. Mauna mga kahigalaan. So, a lady of Zarephath, ang mama ni Samuel, sa wala pa, nagmabdo siya. Diba? Ginoo, grabe siya, balik-balik nito. So, there is no one size fits all when it comes to surrendering to God. Depende sa imo ang kahimtang sa kinabuhi. Pero kana nga example, daghan kaayo. Ang Israelites, dapit na sila mutabok dito sa Dead Sea. Wala naman sila mahimo ato. There is nowhere else to go. Asa pa man sila moadto. In this present time, Pastor, yes, we know that these things happen in the Bible, that these narratives are written for us today, nga mahimo nato example. But then, as you said, grabe gyud ang tao ka maduha-duhaon, o warrior, and then, murag dili gyud ta kabalo ba? I mean, murag gusto nato nga ma-foresee, ug unsa gyud ang madangatan nato in the future. How does the principle of God is enough fits into our needs today, and then in our friends too and our families. Nga with uda kada bitang literal nga mga problema nga atong naagian karon, makaingon ra gyud ta nga okay na gyud ang Ginoo naman sa kuha, so okay na ko. I'm reminded sa duha ka istorya sa Bible, Charm. Kadto bitang nameless nga tao, duol sa ni Jesus, ingon siya, Lord, ang ako bang anak nagsakit. Wala siya ngalan, nagsakit. Grabe na akong gasto. Miduol na ko sa imong disciples. Wala man sila nahimo. Tabangi ko. Sa believe, ingon ang Ginoo, believe. Sa yes Lord, I believe, but help my unbelief. Mao na term nga yung giingon. I now believe, but help my unbelief. Kaya nga naman, naagi tendency sa tao, mga kahigalaan, mga kaigsunan, kapag laom nga, kana bang, kana laging imong pangutana nga, God is not enough. Why? Because we're thinking of a better solution, when in fact, God can provide the best solution. I like that, Pastor. There are people now who are watching you, Pastor, and they're like, maybe feeling, nag-alagad ko, pero naglisod ko. Murag dili man sapat ang ako ang mga gipanghimo sa church. I mean, I've been so active, yet I've experienced a lot of depression, disappointments, and failures in life. What can you tell them? Mga kaigalaan, mga kapaglaom, daghan kayo ng illustrations, narratives, istorya sa Biblia ngayon, ana. The reason for that is, number one, ang Ginoo nag-guide nato. Murabag, journey maguni sa pagtuo. Gairan ka sa Ginoo nga, muabot ka sa point nga manginahanglan gyud ka sa iya. Aron mo increase ang imo ang pagtuo ngadto kaniya. Mauna nga, dili man perfect ang kalibutan, you also have to remember another aspect sa Biblia nga, we are involved in a war between good and evil, between Satan and God. So ang dili pud malipay ang kaaway, ang yawa nga
Maayol kayo ang dagan sa imong kinabuhi. Gusto po kaniya daldalon. Ang Ginoo, makita nimo ang play and counterplay sa Ginoo. Kung makita lang nato unta mga kaygalaan, the involvement of God in your life, ma-appreciate gyud kay nimo. Mao bitaw nga ang propeta miingon siya sa iyang tao nga, Lord, help him see what I see. Kay di magud ta kakita mga kaygalaan. So ang Ginoo kung imong isalig na tanan, you will find that God is more than enough sa imong kinabuhi. Thank you so much, Pastor. Mga kapaglaw, muuban pa si Pastor later alang sa ato ang prayer request, pag-ampo alang sa ato mga prayer request. Mga kapaglaom, whatever you are facing right now, challenges, or maybe you're enjoying your victories, or maybe on your triumphs ka today, remember, God is using you. As what Pastor Mamerto Gingging has said, nga ang tanan, it's about God. It's a story of God in our lives. We just need to see what is the message that He wants us to share to the world through His name, mga kapaglaw.